Ang bahay ng Schubert ay naging tahanan ng pagmamahalan, pighati at pamilya sa maraming taon. Nagkakilala sina William at Hildegard sa Alemanya noong dekada 40 bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng kaguluhan, nagmahalan sila at nagdesisyong magpakasal. Pagkatapos ng digmaan, nadismaya ang mga Schubert sa mga ginawa ng kanilang bansa at nagpa siya magsimula ng bagong buhay sa Estados Unidos. Si William ay binatang kalentado na nagtatag ng sariling kumpanya ng konstruksyon habang si Hildegard ay nag-aalaga ng mga bata. Noong una, dalawa lang ang anak nila, pero kalaunan, nagkaroon sila ng ikatlong anak. Masayang namuhay ang pamilya Schubert sa kanilang tahanan hanggang sa tuluyang pumanaw si William. Labis na nalungkot si Hildegard sa pagkawala ng asawa niya. Determinadong panatilihin niyang buo ang pamilya at maayos ang tahanan. Nagtrabaho siya ng ekstra at isinakripisyo ang kaligayahan para matustusan ang mga anak. Sa paglipas ng panahon, tumanda si Hildegard at kailangan niya ng karagdagang pag-aalaga. Kahit mahina na ang kanyang kalusugan, ayaw pa rin niyang iwan ang bahay na ginawa nila ni William. Doon niya ginugol ang huling mga araw sa bahay, kasama ang mga alaala ng minamahal. Pumanaw siya noong 1995. Doon niya tinapos ang mga araw sa bahay, kasama ang alaala ng mga mahal sa buhay. Hanggang sa pumanaw siya noong 1995. Sa huling pagkakataon, bibigyan namin kayo ng sulyap sa buhay nila at gagawin naming walang hanggan ang kwento nila. Narito na naman tayo mga kaibigan. Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie. Gaya ng dati, nasa likod ng kamera si Danny. Danny, bati ka pare! Hello! Hello. Hello, hello! At nandito na naman tayo sa estado ng, nasa New Jersey tayo ngayon, isang bagong estado. Nakapaglibot ka na ba sa bahay sa New Jersey? Oo, yung maraming asul na pintura. Ilalagay ko ang link sa taas. Ngayon, i-explore natin ang napaka-interesanteng bahay ni na William at Hildegard. Gaya ngang narinig mo sa kwento, galing sila sa Alemanya at bumuo sila ng bagong buhay dito sa Estados Unidos tulad ng ginawa ng maraming tao noong panahong yon. Dito, makikita ang unang palatandaan ng kanilang bagong buhay. Alpha Oak, yun ang kumpanyang pangkonstruksyon ni William na sinimulan niya pagdating nila sa Estados Unidos. Mayroon siyang kumpanyang konstruksyon sa loob ng ilang dekada hanggang sa siya ay nagretiro at naiwan lahat dito, gaya ng nakikita mo. Ito ang kumpanya niyang pangkonstruksyon at ito naman ang truck na ginagamit niya noon sa pagpunta sa mga kliyente. Kaya lahat ng bagay ay nandito pa rin. Nandyan pa ang makina pero tinanggal na ang mga gulong sa hindi malamang dahilan. At ito siguro ang mga kamalig kung saan itinago ni William ang lahat ng kagamitan niya para sa kanyang kumpanya. Sa palagay ko, oo, nilamuna ito ng kalikasan. Hindi na natin mabubuksan ang mga iyon. Baka sa likod may paraan. Nakikita ko may maliit na bintana sa gilid doon. Oo nga, bukas na bukas sa likod. Talagang unti-unti nang nasisira simula pa noong 1995 nang iniwan ang lugar na ito. Grabe Danny, tignan mo yon. Ito ang traktora niya. Wow! Sige, sa tingin ko, pwede na tayong pumasok sa kamalig dito. Baka pwedeng ibigay mo sa akin ang kamera. Pwede kong ipakita kay William ang mga traktora niya. Nagtataka lang ako kung bakit niya kailangan ang mga traktora na yon. Baka para rin ito sa kumpanya niyang konstruksyon o gumagawa rin siya ng formworks bilang sideline. Hindi malinaw sa akin ang mga bagay na yon. Tingnan mo yung dartboard sa sulok. At dito sa likod ay isa pang traktora ni Ginoong William. Mga vintage na makina ito.
Tingnan mo yung upuang bakal doon. Talagang napaka-interesante nito. May maliit pang kabinet sa ibaba dito. Ayan na, Dani. Kailangan nating mag-ingat dahil malapit na itong magkawatak-watak. Sige, balik na tayo doon. May nakita ako sa dulo. Oh, may ilang sasakyan pa dito sa baba. Ang daming sasakyang naiwan dito. Yan ay vintage na makina. Si William ay malaking kolektor o talagang tagahanga ng luma at vintage na sasakyan. Hindi ako sigurado kung anong brand itong isa na to. Maari ko sigurong lapitan at ipakita ito ng mas malapitan sa mga tao. Oh, salamat. Isa ito sa mga vintage na kotse ni William. Silipin natin ang loob nito. Matagal na itong kinakalawang dito sa loob ng mga dekada. 9,000 kilometro, 9,000 milya ang nasa odometer. Walang-wala yan. At maganda pa rin ang kondisyon nito sa loob kahit na may alikabok. Dito makikita mo ang makina. Malamang kapag pinaandar mo ito, aandar lang ito. Nandito rin lahat ng kagamitan sa paghahalaman at may napakagandang upuang may upholstery dito sa tabi natin. Tingnan mo ang ganda niyan. Ay, hindi dapat ito nakaparada dito sa garahe. Dapat itong mapreserba. Sige. Ang ganda. Ulit, ani. Ayan ka na naman. Kailangan mong maging parang totoong unggoy para maikot ang mga lugar na ito at makagapang sa kung saan-saan. Oo, tingin ko isa ito sa mga huling sasakyan na ginamit nila sa loob ng lugar na ito. Malamang kay Hildegard ito, ang huling sasakyan niya. Ang huling sasakyan niya, pasensya na. Panurin kung paano tumubo ang mga sanga ng puno sa kompartimento ng makina. Grabe, sinasakop na talaga ng puno ang sasakyan na to. Nakakabaliw talaga yan, lalo na't bago pa ang kotse. Mula pa noong panahon na iniwan na ang lugar na to. At dun sa likod, may ilan pang mga kotse at ilang mga bagay na nakakalat sa bakuran. At isa pang traktor siyempre. Sige, pasok na tayo sa loob ng lugar para makita natin paano namuhay ang mga tao dito, malaman ang kwento nila at makakalap pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa kanila. Diyos ko! Dami, nahihirapan akong dumaan dito. Talagang mahihirapan ako. Pero dito, makikita mo ang likod ng napakagandang lugar na yon. Sobrang sabik akong pumasok doon. Sobrang sabik. May ilang bagay tungkol sa bahay na ito na talagang gusto ko. Una sa lahat, makikita mo dun sa ibaba ang mga bato, yung malalaking bato kung saan nila itinayo ang bahay sa pundasyon. Hindi mo ito madalas makita sa Estados Unidos. Kadalasan, lahat ay gawa sa konkreto o kahoy. Nagpatayo rin ako ng poso dito. Malamang kinukuha nila ang lahat ng sarili nilang tubig mula sa tubig ulan. Puno pa rin ito. At dito naman, makikita mo ang buong nakalitaw na bato. Gustong gusto ko ang disenyo na ito. Napaka-Pranses o Europeo ang dating ng ganitong mga bato, pero para talaga ito sa chimenea sa itaas. Kaya hindi puro kahoy ang buong bahay, napakaliit na bahagi lang ng bahay ang gawa sa bato. Sige, pasok tayo. Tara, pasok tayo sa lugar na ito. Tingnan natin ang natira dito. Tok tok tok, maligayang pagdating. Kaya napunta tayo sa kusina nina Hildegard, William at mga bata na dating nakatira rito. Pero gaya na nakikita mo, magulo talaga ang kwartong ito at pati na rin ang kainan. Pangako ko sa'yo, magiging maganda pa ang natitirang bahay. Magulo lang talaga ang 2 kwarto, pero gusto ko pa ring ipakita ang ilang bagay dito.
Gaya ng nakikita mo, nung 1975 nang umalis si Hildegard, lahat ay naiwan kasabay ng kanyang pagkawala, ng kanyang pagpanaw. Nandun pa rin ang mga kaldero at kawaling huling ginamit niya sa pagluluto. Nandun pa rin sa patuyuan ang mga plato. Ref ba ito? Frigidery. Ay hindi, oven pala ito. Frigidery. Oo nga, may nakasulat na oven sa taas. Akala ko refrigerator yon. Pasensya na po sa inyong lahat. Pero di kikita natin ang kalendaryo. At nakalagay dito na 1975 ang ikawalong buwan. Iyon ay Agosto, tama? Oo, Agosto yon. At masasabi kong ikasiyam ng Agosto. Maligayang Nana. Maligaya. Ang dakilang mayor. Ginoong Shu. Maganda ang kalendaryo. Sa tingin ko, mula ito sa Alemanya. Oo, kalendaryo ito mula sa Alemanya. Itong mga Embegens, ito ang Obeslandes, Eigermonch at Jafrau. Oo, nakarating sila sa Alemanya. Binili nila ang kalendaryo doon o baka online lang dahil miss na miss nila ang kanilang bayan. At masasabi ko, napakaganda ng Alemanya. Sige, tingnan natin dito. Marami pang mga liham na nakakalat sa sahig na ipinadala kay Ginang Hildegard. Tulad ng nakikita mo, mga sulat kamay na liham na naiwan dito. At ito ay nasa Aleman kung tama ako. Oo. Zu specialtig geworden das Aufrennmal. Hindi ako magaling magbasa ng cursive, kaya hindi ko ito mabasa ng maayos. Pero makikita mong ang liham na ito ay mula 1971 at nakasulat sa Aleman. Mas marami pang liham na nakakalat sa sahig na ipinadala kay Ginang Hildegard. Tingnan mo, electric scooter ito. Katulad ng mga makikita mo sa Walmart na minamaneho ng tao. Pero si Ginang Hildegard, sa mga huling taon ng buhay niya, medyo may kapansanan na. Makikita mo ito sa buong bahay. Ayokong sabihing may kapansanan siya, pero lumala ang kalusugan niya at hirap na siyang kumilos sa mga huling taon ng buhay niya. Sige. At ito, gaya ng sinabi ko sa iyo, ang kainan. Magulo na rin ang husto dito. Ang daming kalat dito sa loob. May ilang bagay na pwede nating tingnan. Halimbawa, yung magandang tansong plato na nandiyan pa rin sa pader. At tapos, sa ilalim nun, tingnan mo yung mga tile sa paligid ng fireplace. Napakaganda nito. Mga postcard. Hindi pa naisusulat ang mga ito. Malamang binili nga ito habang naglalakbay at balak sulatan ang isang tao, pero hindi natuloy. Naniniwala akong ito ay sa Florida. Malayo pa rin ito mula rito. Tingnan mo ang glass display cabinet sa harap natin. Puno pa rin ito ng mga paboritong pinggan ni Ginang Hildegard, ang kanyang pinakamamahal na mga porselana. Nandito pa rin lahat ng mga kristal na baso. Lahat ay napanatili. Oh. Lufthansa. Ang Aleman na airline. Boeing Jet 747. Ang ganda niyan. O, at pati mga pabango niya ay naiwan pa rito. Cologne spray. Gusto ko itong laging maamoy. Ang ganda niyan. Ganon din ang amoy ni Ginang Hildegard noon. Hindi na talaga uubra yan ngayon. Pero sige, welcome sa loob ng kanilang tirahan. Ang kanilang sala. Para sa akin, itong isa sa pinakamagandang kwarto dito sa bahay. Wow! At dito tayo magsisimula sa unang kasangkapan. At iyan ay isang kasangkapan na madalas nating nakikita sa Estados Unidos. Isang record player, tama ba? Hindi ko pa ito nabubuksan. Danny, nakita mo na ito, di ba? Oh. Bubuksan ko ba ito pataas? I-unfold mo ito ng ganito. Kita mo? Hindi. Yan lang. Oh, nandyan pala sa ibaba. Akala ko iangat ko, hindi pala. Ah, kita mo, ayun na nga.
Ang record player kung saan sila nagpapatugtog ng mga kanta habang nakaupo rito sa sala at nag-e-enjoy. At itong plaka na ito ay nagbibigay ng magandang ambience sa loob ng bahay. At ito naman ay isang radyo sa ibabaw nito kung hindi ako nagkakamali. Isang stereo sound system. Napakagandang piraso. Kapag hindi ka tumutugtog, pwede mo itong isara at maging magandang kabinet. Ikalawang digmaang pandaigdig. Para nakikita natin ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang mga nangyari sa Alemanya ay hindi kailanman nawala sa kanilang mga buhay. Sinundan sila nito sa buong buhay nila, tumakas sila papuntang Estados Unidos marahil upang takasan ang mga nangyari sa Alemanya. Hindi natin malilimot ang ganitong mga pangyayari. Tiyak na masakit yun para sa kanila. Reader's Digests. Meron tayo dito isang magandang libro. Anong bansa ito, Danny? Alemanya, siyempre. Malamang hinabito ng kamay at pamilyar sa akin ang bayang ito, pero kilala ko lang sa mga detalye nito, hindi ko masabi kung anong bayang ito. Ang ganda ng pagkakahabi doon. May Mozart tayo rito. Ay, may nahulog ako. Bilis. Isa itong postcard. Mayroon din tayong maliit na kwaderno. Hindi ito kwaderno. Kofrin Gilbert. Ito ay isang librong Aleman. Maganda ito. Sige. Dito naman, may kabinet tayo na puno ng libro sa itaas. Maraming mga libro dito ay Aleman, gaya ng nakikita mo. At mayroon pang ang Aleman na ensiklopedia, sa tingin ko, hindi. Ensiklopedia ng kalikasan at impyerno pala, kaya akala ko Aleman ito. Pero ang Nature Health, ito ang bersyong Aleman ng librong ito. Kalusugan ng kalikasan ang nakasulat doon. At pati na rin isang yearbook mula 1976. Yearbook ng mga saksi ni Jehovah. Sige. Yearbook ng mga saksi ni Jehovah. Kawili-wili, baka bahagi rin sila ng samaang yon. Isara na natin ito, at sa ibaba, meron tayong magandang secretary desk. Tingnan mo yan. Nandito pa rin lahat. Dito, ginagawa ni na Hildegard at William ang accounting at pagsusulat ng liham. Nagsusulat ng mga libro at kung ano-ano pa. May naiwan pa ngang ilang selyo dito. Ano? Bakit ka natatawa? Wala naman. Akala ko natatawa ka, Danny. May nasabi ba ako? Sinusubukan kong hindi umubo sa video. Ay, pasensya ka na, Danny. Oo, medyo maalikabok sa loob ng bahay na to, masasabi ko. Tagubilin sa paggamit ng power take-off pulleys galing kay William ng kumpanya niya sa konstruksyon. Mga manual ito. Kita mo, tulad ng sabi ko, dito nila ginagawa lahat ng trabaho nila. Sige. Ang ganda. Tapos may isa pang lugar para maupo doon. Magandang upuang may upholstery, ngunit unti-unting nasisira sa pagdaan ng panahon. Ang nakapukaw ng interes ko ay may dayami sa loob ng upuan bilang pampuno. Naglakad ako sa mismong tulay na yon noong nasa Alemanya ako. Eksaktong pareho, baka naglakad din ako sa tulay na yon. Iyong mismong tulay na yon. At dito naman, marami tayong mga litrato ng mga taong naiwan. Makikikita mo ang maraming group photos. Siguro nung panahon na nakatira pa sila sa Alemanya. Kahangahangang mga larawan. Mga lumang larawan. Baka ito ang mahal nating Heidegger. Larawan ng dalawang lalaking makasama. Wow. Maraming bagay dito. Karamihan sa mga larawan ay postcard. Baka silang gumawa niyan, pero di ako sigurado. At dito naman, may larawan tayo ng isang magandang bata. Sa tingin ko, anak ito ng isa sa mga anak nila na lumaki at nagkaanak na rin. Hindi ito si William o Heidegger. Siguradong hindi. Gusto ko ang ganitong larawan. Wow! May isa na naman tayong family picture. Sige.
Si William, gaya ng nakikita mo, ay mahilig sa lahat na may kinalaman sa sasakyan, pati na rin sa mga vintage na kotse. Naniniwala ako na hindi ako sigurado sa brand, pero sa tingin ko, PLS ito na sinasabi dito sa baba na autocar. Una, gusto kong sabihin na Ford Model T ito, pero siguradong hindi. Isang malaking gulong ng karwaheng hinihila ng kabayo ay naiwan pa rin doon. Sa gitna ng sala. Ay, napakabigat nito. Sobra. Pops Festival. Mga vinyl ito. Ano ang mga yan? Mga vinyl pala. Wow! Itong kabinet na ito ay ginawa para sa mga vinyl. Talaga? Baka dapat mang silipin ang loob nito. Punong-puno ito. Kamangha-mangha ito. Heto na sila. Mukhang luma na ang pirasong yan. Gandang feel niyan. Punong-puno na ito. Mahilig din sila sa musika, gaya ng nakikita mo. Oh, isa pang bayan, Alemanya ngayon, mga makabagong awit ng pag-ibig ni Wolfgang Sauer. Lahat ng ito ay kantang Aleman, tiyak madalas nilang balikan ang pinagmulan nila. Malamang ayaw talaga nilang umalis ng Alemanya. Baka naramdaman nilang napilitan silang gawin yon minsan. Malaki pa rin ang pagmamahal nila sa kanilang bansa. Dito, mayroon tayong American reclining chair na pinapahingahan ni na William o Heidegger matapos ang araw. At gaya na nakikita natin, maaari nilang i-recline ng buo ang upuan at ibalik ito sa dati. Walang ganyang karaming upuan sa Europa tulad sa Estados Unidos kahit meron din naman doon. Palagi akong namamangha kapag ganun nilalamon ng ilaw. Maaring ginawa iyon ng mga hayop. Hindi ko akalaing tao ang gumawa niyan. Iyan ay dahil lang sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, yung setup ng telebisyon na yon. Sa taas naman, may mga negative ng litrato. Pwede ba natin makita kung anong nasa ilalim? Baka si William yung nakaupo sa tabi ng lawa. At dito, nagsasagwan siya ng bangka. Mas marami pang mga libro dito sa ibaba. See? Muli, isang magandang poster dito na may mga vintage na kotse. At pagkatapos, Danny, nandito tayo sa side ng kwarto na ito na talaga namang paborito ko. Ang ayos, ang upuan sa gilid at ang piano nakatabi nito. Gusto kong malaman kung tumutunog pa ito. Ah, pumapasok pala ito doon. Hindi. Ganito lang. Ganito lang. Oo. Sige. Oo, pero may ilang key pa rin ang tumutunog kahit 2 dekada na, higit pa sa 2 dekada, halos 3 dekada na. WM Knabe and Corporation, itinatag noong 1837. Isang lumang kumpanya ng piano. Saan galing ang mapang ito? Greenwich. Ah, mukhang galing ito sa Inglaterra, High Bridge. Oo, ito ang oras ng Greenwich na siyang basehan ng oras sa buong mundo. Iyan ang lugar. Galing ito sa Inglaterra. Siyempre, ang mga Amerikano, mga Aleman, hindi rin mabubuhay nang walang kanilang mga alap. Carol Lanz, meron tayo dito, pinakamagandang cream liqueur. At ito naman ang sopa kung saan sila madalas umupo tuwing gabi. Ang magandang orasan sa itaas doon. Napakaganda naman. Gusto ko rin ang mga kurtinang ito na nagsisilbing daan papunta sa kabilang kwarto. Heto na tayo, pasok tayo sa hallway. Susunod na bahagi ng bahay na napaka-interesante rin. Kakapasok lang ni Danny sa kwarto kung saan huling natulog si Hildegard ang may bahay. Halos lahat ng gamit niya mula sa huling mga taon niya sa bahay ay nandito pa rin. Kaya dati, syempre, natutulog siya sa itaas kasama ang asawa niyang si William. Sa huling mga taon ng buhay niya, humina ang kalusugan niya.
kaya inilipat ang kama niya sa ibaba. Hindi ko alam kung si Hildegard ay nakatira dito mag-isa, pero mukhang ganoon na. Mukhang may pumupunta lang dito para tulungan siya, pero sa kabuuan, mag-isa siyang nakatira dito. Makikikita sa kanyang nightstand ang maraming bagay na nagpapakita ng hindi magandang kalusugan. Meron tayong cough syrup, may fixed formula, at may iba pang mga produktong medikal at pati na rin isang pakete ng sigarilyo na naiwan dito. May mga latex gloves na nakakalat dito. May basurahan na nakatayo dito. At syempre, itong mga upuan na ito ay, ano nga ulit ang tawag dito, Danny? Hindi ko alam. Sa tingin ko, ito ay sa Ingles. Hindi ko alam. Dapat nandito ang arinola pero mga upuan lang ito para sa pagdumi. Ganun ko ito ilalarawan at ginagawa niya yon sa kanyang kwarto. At oo, siguradong diaper ito mula sa kanya. At lahat ng yon ay naiwan pa rin doon. Kaya ako nasabi na hindi maganda ang kalusugan niya sa huling bahagi ng buhay niya. Isang magandang drawer dito sa bandang ito. Sa tingin ko, ito marahil ang ulo ni William na nandito pa rin. Mukhang isang napakagarbong piraso ito. Oh. May natitira pang balat dyan at gusto ko itong mga eskudo na meron tayo dito. Gawa ni Adam. Magaganda rin ang mga plastic na bulaklak dyan. May ilang napkin sa ibabaw nito. Oh, ito rin ang parehong upuan na nakita natin sa sala. Wow. Reclining chair ba ito? Hindi ito ganon. Isa lang itong magandang upuan. At ang kanyang mga sapatos na high heels ay maayos pa rin nakatayo sa harap ng upuang yon. Hindi ba't napakaganda? Si Ginang Hildegard, ang kanyang mga handbag ay nakahiga pa rin sa tabi ng drawer dito sa gilid na ito. At ito naman dito, Danny, ay ang kanyang kahon ng alahas. Nandun pa rin ang hikaw at lahat ng gamit niya. Dito siya pumipili ng gusto niyan isuot sa araw-araw. Isang magandang kahon na may drawer pa sa ilalim. Ilan lang ito sa mga bagay na nasa. Sige, magandang kahon. Wow. Kumpanya ni Arhamhan. Mga prutas. May mga prutas sa loob nito. Para sa akin, parang kahon ng puro ito. Wala nang laman dito. Sayang. Talagang curious ako sa mga postcard dito sa ibabaw. Makikita natin ang isang lalaki at gumagawa siya ng parang porselana, mga estatwa ng porselana dito at mga likhang sining. Galing na naman ito sa Alemanya. May sulat na Aleman dito. Johannes Meyer, ang Fox, ang taong lumikha ng sining para sa mga tao, ayan dito. O pati ang kanyang damit pantulog ay naiwan pa rin dito. At syempre, dito sa bandang ito, si Ginang Hildegard ay isang tunay na ginang. May sarili siyang tokador, syempre. Nandun pa rin ang lahat ng gamit niya. Makikita mo lahat ng deodorant, pabango at gamit niya. At dito sa ibaba, may mga liham pa na para sa kanya na naiwan. Dito makikita si Schubert Hildegard. Isang liham na pinadala sa kanya noong bandang 1,900. Wow! Ito ay isang liham mula sa bangko. Lahat ay naiwan pa rin dito. Wala nang natira sa PE Bank. Nandito pa rin ang kanyang alarm clock. Ito yung iniikot para gumana. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganyan. Gumagana pa ba ito? Mukhang hindi na ito gumagana. Hindi na, sira na ito. Maganda pa rin ang tokador na yan. Talagang nag-enjoy ako dito. Tingnan mo yan. Isa itong upuan na may gulong. At hindi ko alam kung bakit ito nandito o kung bakit nila ito ginawa dahil ito, gaya ng nakikita mo, ay gawa mismo ni William o ni Hildegard. Pero wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin ng isang tao sa upuang may gulong na ganyan. Talagang nakaka-interes. Huling sulyap sa kama bago umalis. Maganda ang pagkakaayos ng kama. At balik tayo sa pasilyo ng bahay.
Danny, bago tayo umakyat, gusto ko ring ipakita sa mga tao ang basement ng lugar. Kaya tara na doon. Oh, may ilang bagay din dito na talagang gusto ko. Halimbawa, itong shoe spoon. Tinatawag namin ito sa Dutch. Hindi ko alam ang pangalan nito sa Ingles. Pero tingnan mo, may buwaya pa sa dulo. Maganda ito, medyo marumi lang. Naiwan din ang gamit natin sa pagniniting. Sige. Isa pang kabinet na punong-puno ng magagandang plato. Tara, sa basement tayo. Sige. Handa ka bang, Mauna? Mag-ingat ka, kakababa ko lang sa basement. Hindi, ipapakita ko talaga sa'yo. Hindi ko sisirain ang sorpresa. Sige. Tara, punta tayo sa basement. Ayan ang ilaw. Nag-imbak din sila ng gamit dito sa itaas. Mag-ingat ka, may kable sa ibaba dito. Tulad na nakikita mo, maraming gamit dito sa loob. Dati, lahat ito ay ginagamit. Lahat ng garapon ay ginagamit para sa pag-iimbak ng pagkain. At masasabi kong napakabaho dito. Napakabaho ng amoy. Pero galing doon ang amoy. Pwede ko bang ipakita sa mga tao? May patay na raccoon na literal na nakahiga dun sa sahig. Ay, grab. Okay, ayokong lumapit masyado. Mayroon ditong magandang vintage na freezer at ref din. Okay, Danny, kailangan ko nang lumabas sa basement na to. Sobrang dumi dito. Ipakita ko lang ito, sandali. Tara, akyat tayo. Pero bago yon, tingnan mo muna ang hallway na ito. Dito, pumasok ang mga tao. Nandito pa rin ang chandelier na nakasabit o lampara kung yun ang tawag mo. Ito ang harapang pasukan. Makikita mo sa itaas ang mga sapot ng gagamba dahil sa matagal na pagkakabayaan. Ilang dekada na ring walang pumapasok dito. At itong hagdanan dito ang magdadala sa atin sa itaas na palapag. Gusto ko yung carpet dyan. Sige. Tara, akyat tayo tingnan. Interesado talaga ako sa kwarto sa harap natin, Danny. Pumasok muna tayo, pero bago yon, tingnan mo muna ang disenyo at hugis ng pintuan pagpasok mo sa kwarto. Sa palagay ko, idinagdag lang ang bahaging ito ng bahay. Kasi makikita mo na hindi talaga ito ginawa ng isang arkitekto. Pinutol lang nila ito at pagkatapos ay gumawa siguro sila ng dagdag na kwarto sa bahaging ito ng bahay. Wow. Kakaiba rin ang pagkakadisenyo niyan doon. Pwede mo talagang silipin mula doon papasok sa kwarto. Diba? Kwartong nasa gilid ito. Hindi pa natin nakikita ang kwartong ito. Sa kabila ang kusina. Oh. Tapos nandito pa rin ang dalawang napakatandang kama. Maganda ang pagkakagawa ng kahoy sa mga ito. Yung mga kumot na parang ayos pa, pero sira na at unti-unti nang nilamon ng panahon. May mga dumi pa nga ng hayop sa ibabaw nito. Sa tingin ko, lalagyan nito ng labahin at dito nila inilalagay ang maruduming damit. At kapag oras na para laban ang mga ito, dadalhin nila ito pababa sa basement. Magandang disenyo, pati na rin ito. Sige. Mayroon pang ang sulok na upuan dito. Itong magandang upholstered na bangko dito sa likod. Gusto ko ang disenyo niyan. Oh. Tingnan mo ang mga magagandang liham na meron tayo dito sa ibabaw. At ito naman ay para kay Robert Schubert. At ang Robert ay isang pangalan na hindi pa natin nakita sa loob ng lugar. Heto pa ang isa na para kay Robert Schubert.
Maaring iyon ang anak nila na nanirahan sa loob ng kwartong ito. Oo, gusto ko itong mga liham na ito. Ang disenyo na may pula, puti at asul doon. Karaniwang liham ng Amerikano. Ang selyo noon, 7 sentimo lang ang gasto sa pagpapadala ng liham. 7 sentimo. Ah, at isa pa pala. Meron tayong tubong toothpaste na ito. Ay, hindi. Para pala ito sa pagkalagas ng buhok. Gusto ko talaga ang mga lumang patalastas na ganito. Sobrang gustong-gusto ko talaga sila. Mas marami pang mga liham ang nakakalat dito sa ibabaw ng mesa. May drawer at vanity na pinagsama dahil may maliit na salamin sa ibabaw. Wala nang laman dito. Oo, mukhang talagang walang laman. Pero may nakikita akong hagdan pababa dito at wala talaga akong ideya kung saan ito papunta. Napakakitid ng hagdanan. Oh! Diretso talaga sa kainan ng hagdanang to. Grabe naman. Ang astig naman nun. Sige, napuntahan na natin yon kaya di na kailangan bumalik sa dining area. Isara na lang ulit ang pinto. Tara, magpatuloy pa tayo. Sige, sigurado akong itong bahagi ng bahay ay muling itinayo pagkatapos. Tara, pumunta tayo sa kabila. Sige. Tingnan muna natin ang bahagi dito. May napakagandang kwarto sa kaliwa ko, pero sa huli na natin yon pupuntahan. Unahin natin ang bahaging ito ng pasilyo. Gusto ko ang mga switch ng ilaw dito, Danny. Tingnan mo yan. Maganda ang pagkakadisenyo. Porselana, tama ba? Kamangha-mangha ito. At pagkatapos, narito ang oven na nakatayo. Sa hindi ko alam na dahilan, may oven dito. Sa itaas na palapag. Pero dito naman, nandito ang kanilang banyo. Magandang disenyo ng banyo. Magandang kulay rosas ang mga pader, pati na rin ang mga tile at lahat ng nasa loob. Hindi ba't ka mangha-mangha yun? Kahit sa likod, may nakasabit pang tuwalya. Ooh! Anong meron dito? Oh, heto na naman, ang lagayan ng mga labaha. Noong una, ipinakita na natin ito sa ibang abandonadong bahay. Ano kaya ang nasa likod niyan? Dati kasi dito talaga nilalagay ng mga tao ang labaha sa tapunan na ito. Narito ang maikling video kung ano ang nasa likod ng ganitong salamin. Sa ibaba, may kakaibang inidoro tayo. Tulad ng nakikita ninyo, kakaiba ito sa lahat ng nakita ko noon. Pero pati ang toilet paper ay nandito pa rin. Palagi ko naisip na parang time capsule kapag may toilet roll pa rin sa tabi ng inidoro. Sige. Siguradong maganda itong lugar noon para umupo at magbasa ng libro sa panahong yon. Marami ring mga libro ang naiwan dito. At heto, napunta na naman tayo sa isang napakaliit na kwarto sa bahay. Sa tingin ko, isa sa mga anak na may-ari ng bahay ang natutulog dito dati. Makikita mo na may isang single bed na naiwan dito sa gilid. Makikita mong maraming larawang naiwan dito. Ito si William at kakakita lang namin ng traktorang ito. Oh, sa likod bahay. Wow! Si William kasama ang kanyang traktora. Narito ang mga litrato ng bahay. Heto siya kasama ang trot at mga gamit sa konstruksyon. Narito na naman si William sa bukid, nag-aararo. Bukod sa kanyang kumpanya ng konstruksyon, magsasaka rin siya. Marami siyang litrato pero halos magkakapareho lang. Ang ganda niyan. Narito pa ang isa pang larawan ni William na nakatayo ng may pagmamalaki sa tabi ng traktora niya. Lahat ng ito ay para sa kanya. International Correspondence School. Mulay, napakaraming mga liham. Lahat para kay William. Lahat ay naiwan pa rin dito. May maliit na walk-in closet dito sa tabi. Gusto ko yung pagkakagawa nila riyan.
May ilan pa akong gustong ipakita. Basag na litrato ng dalawang magagandang aso. Gusto ko na nakasulat dito ang mabait na aso. Isa siyang mabait na aso. Isa siyang mabait na aso. Isa siyang mabait na aso. Oo, kailangan ko mag-ingat dyan. Magandang kabinet sa ilalim. Ay, hindi pala kabinet to. Ano to? Ay, may makinang panahi pala sa loob. May makinang panahi sa loob. Gusto ko talagang tingnan ang makinang panahi na yon. Palagi kong gustong makakita ng makinang panahi sa ganitong abandonadong lugar. Sige, ilipat natin ito sa gilid. Itaas natin ito. Paano mo gagawin ito? Ayan na. Pagkatapos, bubuksan mo ito para mailabas ang makinang panahi at ibabalik ang piraso. Nakapatonglan ito sa ibabaw niyan. New home. Iyan ay tatak na hindi ko pa nakita noon. Ako rin. New home. Siguradong galing ito sa Estados Unidos, nakasulat sa maliit na letra na doon ito ginawa. Wow. Ang ganda ng pirasong ito. Ibabalik ko ito ng maayos mamaya sa video. Pagkatapos ng shoot, gusto ko sanang sabihin. Ano yon? Radyo ba ito? Mukhang radyo naman talaga. Oo. Itong magandang kahon ng liham. Ay grabe, pwede mo pa itong buksan. Tingnan mo ang loob ng makinang ito. May speaker sa loob ay asiguradong radyo ito. At ito, katabi lang ito. Wala akong ideya kung ano ito. Wala kang ideya, Denny? Iyan ay isang pinhole. Ano ang pinhole? Isa ito sa mga unang camera para sa mga larawan. Oh, paano mo ito gagamitin? So nilalagay mo ba ang film dito? Hindi. Film sa kabila. Hindi ito film. Meron. Salamino. Mag-ingat ka. Oo, sinusubukan kong mag-ingat talaga. Gusto mo ba ako na mabukas nito? Oo, hahayaan kitang ipakita sa mga tao kung ano talaga ito. Kaya. Dito, ilalagay mo alinman sa salamin o sa metal, depende kung alin ang kailangan. At sa gilid, may pindutan dito. At kung titingnan mo sa loob, oo. Kumukuha ito ng litrato sa loob ng isang segundo. May maliit na shutter na bumubukas at nagsasara. Kaya ito ang lente. Makikita mo mula rito at rito ang larawang kukunan mo. Ang galing naman yan. Gaano nakatanda ang aparatong ito? Halos 200 taon na. Hindi nga, totoo ba? Galing pa ito ng mga 1800. Nakita ko ang mga salaming larawan sa abandonadong kastilyo gamit ang ganitong kamera ang pagkakagawa. Depende, pero hindi ito kaya ng ganitong camera. Talagang kamangha-manghayan. Wow, isa ito sa mga lente. Para ito sa malaking pinhole pero hindi ito nagamit kailanman. Kamangha-manghayan. Ibabalik ko na ito sa'yo. Salamat sa paliwanag, Danny. Hindi ko malalaman ang tungkol sa kamerang yan. Siya ang cameraman. Nag-aaral ako ng fotografya. Naroon pa rin ang mga penny o mga dime. Ito ang flash. Ang flash ng camera, tiyak, hindi mula sa pinhole. Pero yan ang digital. Tama. Maganda, bahagi rin ito ng camera. Grabe, nabighani talaga ako sa bahay na ito. Lahat ng mga bagay na naiwan dito. Ano to? Mga earplugs pala ito. Tingnan mo yan. Maraming lumang gamit ang naiwan dito. May sulat na nakapangalan kay Edward J. Do not. Silipin mo ito sandali at makikita mong naiwan pa lahat ng mga damit. Nandito pa ang mga medyas at lahat ng gamit. Tingnan mo sa kanto. Ako. Sa tingin ko, ito ay. Dati ring nagsisilbing speaker. Ito ay tuluyang binaklas. Sigurado akong isa nga itong speaker. Sige. Susunod na kwarto. Tara na. At panghuli pero hindi pa huhuli, narito ang master bedroom ni na Ginoong William at Ginang Hildegard.
Dati silang magkasamang natutulog dito, ngunit pumanaw na si Ginoong William kaya lumipat si Hildegard sa ibaba upang doon matulog. Makikikita ninyo, pepekto pa rin ang kama mula nung magkasama pa silang nakatira dito at nung punong-puno pa ng pagmamahalan ang lahat. Pero ang wallpaper ay unti-unti nang nasisira, naglalaglaga na mula sa mga pader nito mga nakaraang dekada, simula nang mapabayaan at hindi na magamit ang lugar na ito. May maliit na bote sa itaas, mukhang pabango yon. Oo, malamang. Oo, sigurado. Oh. Hindi yun pabango at hindi ko alam kung ano yun. Parang walang amoy. May lampara kami na dating lalagyan ng kandila pero ginawa nilang mukhang lampara. At syempre, nandito ulit ang magagandang switch ng ilaw sa gilid ng kwartong ito. Parang kama na may baldakin ito. Halos ganoon na. Parang lalagyan mo lang ng kortina sa taas nito. At nandito pa rin ang maleta. May ilang kumot o mantel doon, mukhang yun na yon. Napakagandang kama, sobrang gusto ko ito. Sa tingin ko, pati ang panggabing damit ni Ginoong William ay nakasabit pa rin dito at sa hindi ko alam na dahilan, nandiyan pa rin ang kanyang kurbata. Mesa sa tabi ng kama. Ang ganda kung paanong itong piraso ng wallpaper ay basta na lang nalaglag dito at literal na nakabalanse sa ibabaw ng ilaw sa mesa sa tabi ng kama dito. Sa sulok ng kwarto, may nakalagay din silang kamanghamanghang upuan dito. Yung ilaw sa tabi nito. Halos hindi mo makita pero may painting sa likod mismo ng natanggal na wallpaper doon. Sino kaya may-ari ng mga sapatos na ito? Napakalaki ng sukat nito. Kaya malamang kay Ginoong William ito galing. Sukat ng ulo ni Ginoong William. Hindi ko makita. Walang sukat dito. Siguradong kay Ginoong William ang mga sapatos na ito. Gusto ko pa ring makita ang mga file na ito pero hindi ko naaamuyin. Mukha ba itong tubig? Hindi, siguradong hindi. Sige, dapat tigilan ko na ang pag-amoy sa lahat ng bagay. Maraming papel dito sa ibabaw. Lahat mula kay William. Ito ay mula noong 1973. Ito ang mga bagay na malamang binili niya. May high-speed drive dito na malamang para ayusin ang ilan sa mga kotse niya. Makikita rin dito ang isang bill mula sa John Deere, kumpanyang gumagawa ng gamit sa pagsasaka na nakapangalan kay William noong 1973 para sa ilang piyesang in-order niya. Naiwan din ang mga gamit sa pagminiting ni Ginang Hildegard. At ito naman ay mula kay Benjamin Franklin ayon dito. 1,700 at 90. Alak ba ito? First National State. Wow! Sa tingin ko dati may alak na laman yan. Sige, tingnan mo ang setup na kailangan nating pagdesisyunan. Itong upuan, nagsulat kami ng upuan sa harap nito. At pwede akong umupo dito. Naniniwala ako may nanood ng TV dito habang nakaupo. Siguro nanood sila. Reclining chair din pala ito. Hindi ko inaasahan yon. At pati lahat ng mga tala at lahat ng bagay ay naiwan pa rin dito. 8 ng Setyembre, 1961. Meron tayo dito at isinulat ko talaga ito para sa pagkakataong ito, tama ang pagkakasulat nila. Sila ay Aleman at Europeo. Siyempre, oo. Tama ang pagkakasulat nila nito. Ganito namin isinusulat sa Europa, araw, buwan, taon. Nagulat ako sa Estados Unidos dahil baliktad ang ayos nila. Pero ang mga taong ito ay, siyempre, Aleman. At kahit na Ingles ang liham na ito, isinulat pa rin nila ito sa paraan na nakasanayan nila sa Alemanya. Ito ang US Army Personnel Center. Nakasulat yan. Wow! Mayroon pang ilang mga litrato ng mga aso na naiwan dito. Ang nakakapukaw din ng interes ko ay nandito. Meron tayong susi mula sa bahay at pati na rin ang pangalan ng tao ay nandyan pa. Pero hindi ito ang pangalan ni na William o Robert o Hildegard. Sige, masyado akong komportable dito. Tumayo ulit tayo. Ang ganda ng ayos.
May drawer dito sa gilid na may salamin din sa ibabaw. May mga larawan sa taas. Ito ang Grand Canyon, Danny. Grand Canyon sa Arizona. At meron pa tayong isa pang larawan ng mga nyebeng bundok o ng nyebe dito sa bandang lugar na ito. Napakagandang lugar. Isang kabinet na puno ng mga pantalon at iba pang mga damit. Mula nang dito pa sila natutulog at nakatira. Halos paalis na kami ng bahay at sa gitna ng lahat. Habang dumadaan kami sa likod bahay, hindi namin napansin ang kubol dito. At dito, itinago ni Ginong William ang pinaka-ipinagmamalaki niyang pag-aari ang kanyang Lincoln. Tama, Lincoln? Sige, tama ba ang pagkakasabi ko? Sige, ito ay tunay na Amerikanong kotse. Tulad ng nakikita mo, para talaga itong bangka. Ang laki ng lugar na ito. Sobrang laki nito. Kung magmaneho ka ng ganitong kotse sa Europa, tiyak mababalaho ka. Grabe, Danny. Bakit natin di napansin to habang nagbi-video? Pareho kaming nabigla nang makita namin yon. Silipin mo ang loob ng halimaw na ito. Sa tingin ko, kailangan mong pindutin ang button sa ilalim niyan. Kita mo yung button? Oo, yan yon. Sige, nakalock na. Nakalock din ito. Wow, itong hood ng kotse. Pwede mo bang silipin sa loob? Dito rin nagtatrabaho si Ginong William gaya ng nakikita mo. Maraming bagay dito. Lata ng pintura at mga kahon ng sigaro sa itaas. Kita mo, nandito pa ang kalendaryong ito mula pa noong 1973. Nandito pa rin ang kanyang jacket na nakasabit. Sa tingin ko kay Hildegard ito, asawa niya. Pero hindi. Ito pala ang painting jacket niya. Halata sa mga mansa. May mga sigaro doon. Napakabigat nito. Siyempre, oo. Ano pa ba ang gagawin mo sa kahon ng tabako? Sinulatan ko pa nga ito, tornilyo, kawit, lahat. Wow! Talagang napakaganda. Ganyan mo bubuksan ang likurang compartment. Wala akong kaalam-alam. Patayo ang simbolo, hindi pahalang. Kaya yun ang pinagkakabalahan ko. Kamanghamanghang natuklasan, Denny. Kamanghamanghang natuklasan. Ang Lincoln ni William ang pinakamamahal niyang pag-aari. Kaya marami kaming natuklasan tungkol sa pamilya Schubert. Meron silang 3 anak na alam natin at alam na natin ang isa sa mga pangalan, si Robert. Alam mo kung saan nakatira si William dito? Alam natin na dito nakatira si Hildegard at para sa akin, napakakapana-panabik na lugar ito para pasyalan. Isa ito sa mga bahagi ng kasaysayan na kinainteresan ko. Maraming lumipat sa Estados Unidos matapos ang digmaan. Nakita na natin ang bahay ng pamilyang Croatian at ngayon pati ng pamilyang Aleman. Talagang binubuo natin muli ang kasaysayan. Pamilyang Schubert, William, Hildegard, Robert at 2 pang anak, salamat sa panonood ng video ngayong linggo. Danny, salamat din sa pagsama sa pagkuha ng video. Nasa description ang link gaya ng dati. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at mag-subscribe kung bago ka rito at gusto mo pa ng ganitong dokumentaryo. Mag-iiwan ng magandang komento at bisitahin ang Patreon link sa description para suportahan at matulungan kaming makapaglakbay sa buong mundo dahil mahal namin ang ginagawa namin.
Sa lahat ng yan, gusto ko magpasalamat sa iyo sa panonood ng video natin ngayong linggo at makikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na paglalakbay. Paalam, mahal kita. Hindi ko hahawakan ang kamay ko, madumi yon. Paalam.